Ayan, good morning mga kalungsod. Dito na naman ako kay Rosie at merong testimony si Rosie sa kanyang buhay kung paano yung buhay niya noon at saka kung gaano kasarap yung buhay niya ngayon. Although hindi naman perfect pero talagang na-feel niya yung kaibahan kaysa noon at saka ngayon. So pakinggan natin mga kalungsod. Gandang umaga sa inyo. Ako ay magte-testimonya ng aking buhay. Hindi man nakakahiya sa inyo. Teka, magbebenta muna ako. Nakakahiya man, pero siyempre, di ba? Gusto ni Madam. Ano ba pangalan mo? XOFW TV. XOFW TV. TV. Dati rin akong siyempre nalis ng landas. Pero ito ko ngayon. Mas maganda ang aking buhay ngayon. Sa matinong buhay. Isa pa ako, naging na ako. Ano ba yung buhay na naranasan mo noon? Baka Mas pwedeng may- ma-share mo noon baka pwedeng ma-share mo sa kanila. Ako hindi, maruming laro yan. Ng... Tapos 'di ba sabi mo nakulong ka pa dahil sa Oo. sa bisyo, 'di ba? Oo. Pero wala rin nangyari, di ba? Nakabayad na ako. Pero ito ako, 50 years old na ako. Mas maganda ang buhay na ganito, matino. Kesa sa... Anong ginawa mo? Sabi mo nga noon napakasutil mo sa magulang mo, 'di ba? Oo. Dahil sa bisyo. Kala mo masarap, hindi naman pala. Ito ngayon, may mga apo na ako. Kasi may masarap kang buhay. Makikilala mo ang mga apo mo. Pag tumanda ka, gabay-gabay ka ng mga apo mo. Kasi sa ganyan, wala namang totoong kaibigan dyan sa droga. Ano ba ang buhay sa kulungan sa loob? Ha? Ano ba ang buhay meron doon? Ganun din. Magpakatotoo ka sa tunay na ano. Mula nung nakilala ko ang Panginoon, ako'y nagbagong, hindi pa man, alam ko naman may Diyos. Kaya lang, ibig sabihin, mas masarap talaga yung nating makasarili ka. Ngayon, bukod sa makakipagrelasyon ka sa Panginoon, alam mo na yung buhay ngayon na ito ka ngayon, di ba? May nagtitiwala sa'yo, mapapautang, di ba? Meron ka laging kapital, di ba? Sa matinong buhay. Maraming bagay na pwedeng ipatuto sa pagkakulong ko, saka yung buhay ko, di ba? Maraming buhay na... Bakit ka nakulong? Bakit ka nakulong? Siyempre, dyan, sa... Ikwento mo kung bakit ka nahuli. Pagiging makasarili sa kaibigan din, na akala mo naman, siyempre, matutulungan ka rin ng kaibigan na pag nahuli, akala mo, yung pala pag huli ka na, wala nang nahuli ko. Wala naman din tutulong sa'yo, kundi ang pamilya mo lang. Kaya, hanggat maaga, magbagong buhay na tayo. Yung nanay mo noon, anong ginagawa mo sa kanya? Lagi ko nang kinukuhaan ng ano yan, ng mga nagtitinda nanay ko, kinukuha ko lagi ng ano yan, ng mga kinukuhang items sa mga Bombay, mga payong, mga soft ko dati yan. Kaya lang wala. Kilala ka lang ng tao pag kami may droga ka. Diba? Nagpapatestimony ako, ang papasa, ang sa akin lang, ang makapagrelasyon kayo sa Panginoon at isa pa ay magbagong buhay kayo at wala kayong mahihita sa mga bagay na maling pagkakataon, maling panahon. Kaya gawin nyo na yung bagay na habang buhay, may pag-asa at isa pa at tutulong lang sa atin, pamilya natin. Ilan lang kaibigan na tunay dyan. Kaya sa ganyan, mga maling paraan, droga, mga kung ano pagkukuha sa ibang tao ng mga kung ano, samayan, wala ka matututunan. At pag nakulong ka, malalaman mo lang ang dahilan na mali pala. Magandang umaga muli. Bumili na kayo sa akin ng itlog, lugaw. Ngayon ang palinda ko, lugaw, palamig, okoy, tokwa. Yun lang at tumikita naman ako. Eto, nagpakilay pa ako. 50 years old na ako. Bakit? Oo, siyempre, ngayon malalaman mo na yung nabubuhay pa nanay ko. Ang lagi kong iniisip. Sabi mo nga sa akin noon, nung nakaraan,
minumura mo yung nanay mo, ano? Oo, dati. Nung pagka hindi ako pinagagala, kasi nga, di ba, magpa-party ako. Tapos, kinukuha ko panani ko ng sa pagkain, ganyan. Kain, tulog lang Ninanakawan ako. mo ng mama mo ng ng pera at yung mga Oo. Tapos yung ko na, i-store ko na yung ganun. Diba? Ngayon, hindi na. Namatay ba yung mama mo? O nagbago ka na o hindi pa? Hindi pa rin. Hindi pa rin? Oo, nagkaroon na ako ng apo. Ganun pa rin ako. Dito lang ako nagbago. 47. Pero nung nakakilala ko pa nung 49 ako, yun, talagang straight na simba, Bible. Doon mo lang makikilala ang tunay na totoong buhay mo sa Panginoon at yung pagtino mo. Tapos, andyan ang pamilya mo nakalalay kayo. At pag take note, pag kami sakit kayo, hindi kayo basta-basta matutulong. Ilan lang ang makakatulong sa inyo mga kaibigan. Dati, siyempre wala na akong Dati noong nagbibisyo ka pa at meron ka pang bisyo, maraming kaibigan. ay siyempre. Yung mga kaibigan na yun, puro lang din mga gumagamit lang din. Oo, katulad ko rin. Pero siyempre, di ba? Pero ang mga kaibigan ko ngayon, nasa ibang bansa ng tunay ko kaibigan. Pero Mga yung nagbago na rin. Oo, nagbagong buhay na. Nasa ibang bansa na. Nagdadalan pa nga ako yung iba, tumutulong pa sa akin. Kasi na-realize nila na mali. Eh ngayon, tignan mo, gahanap buhay sila. Mayaman na yung mga ibang kaibigan ko. Ako na lang ito. Yung iba naman, ano tawag doon? Stroke na. Oo. Ako nga kanina natakot ako eh. Sakit ng ganito ko pag gising ko. Nagdasal ka lang. Siyempre ako, nag-ama namin lang ako. Diba? Ang laki kayang ang laki kayang Hindi ang sa nakakaiyak, buhay. pero nauutal man ako. Alam mo, minsan na rin ako nag-testimony doon sa amin sa LJN sa pagbabible namin. Napakasarap ng yung nasa sa loobin mo yung ayokong umiyak. Kaya lang, totoo yung sinasabi ko sa inyo. Bilisan mo. Ako ang artista mo, di ba? Hindi, totoo yung buhay ko. Sige ba? Itong iisipin ko, pero thanks God pa rin dahil ang pamilya ko at ang mga anak ko. Ang mga pinsan ko mababait sa akin. Oo, ang babait Kasi ng mga anak mo eh. May dahilan, no? Pero wag mong karirin ang pagkakamali mo dahil hindi tama. Wala may dudulot sa'yo. Diyos lang ang tanging nakakaalam ng buhay natin. At isa pa, mas marami ka makukuha ang kaibigan na matitino kaysa sa mga may bisyo. So ayan ang mga paninda ni Ilan, Brett? Ayan. Ito, bili na Bliss, kayo. bliss na bliss yung paninda niya araw-araw. Ano? Yan ang paninda niya araw-araw. Ayan, so iyan lang ang testimony. Iyan lang ang testimony ni Rosie sa buhay niya. Talagang napakaswail niya na anak, napakaswail na ina, napakaswail na asawa, napakaswail na magulang. At hanggang nakulong siya, tapos doon sa kulungan, hindi pa rin siya nagbago doon. Kung ano-ano, sabi nga niya sa akin, pinapakita ko pa yung mundo ko para paanuhin lang ako, para pagbigyan lang ako sa bisyo ko. Pero ngayon siya, nag-born again na, 3 years ago na siyang nagbago at talagang kinalimutan na niya. Oo. Tapos iyon na, pumasok na siya sa simbahan para tuluyan na talaga. Ako nga inaayangan niya ako eh. Madam, baka naman po pwedeng sumama ka sa akin sa simbahan. Kahit naman isang bisis lang, talagang niyayaya talaga niya ako. Oo. Talagang talagang nasa puso na talaga niya yung pagiging yung pagkilala niya sa Panginoon. So ayan lang mga kalungsod, and again, good day and God bless us. Bili ng cellphone dahil sa Ana? Kaya ako bumibili ng cellphone sa nila para lang may worship ako song. Ano yan, Pards? Ano mainit pa oh. Ano lugaw? Yung discount, may dagdag pa.
So ayan lang mga kalungsod ang patotoo ni Rosie sa kanyang buhay, and God bless us. Thank you, thank you.